Na makarating kami agad bumukas sa malaking gate. Na makapasok kami agad huminto ang sasakyan at lumabas na rin ako. Gusto ko nang magpahinga. Gusto kong kalimutan saglit na masakit na nangyari sa buhay ko. Don't touch me! Nakarinig ako ng sagutan sa hindi kalayuan at nang lingunin ko tot na estatwa ko na makita siya, hinahawakan ng dalawang guards. Takang napatingin sina dad at mom sa akin at nilapitan naman siya ni Hiro. What are you doing here, Mondragon? Bawal kang umapak sa pamamahay namin. Di na gaya ng dati ang pamilya natin. We're enemies now. Seryosong sabi niya. I don't care. Hindi naman kayong pinunta ko rito. What's your words, Hendrix Mondragon? Galit na sabi ni Dad kaya agad akong tumalikod at naglakad dahil hindi ko kayang makita siya rito. Hana, talk to me. Take him out. Guards? I said take him out. Ngunit nagulat ako nang bigla na lang may humawak sa braso ko. Nagtama ang mga mata namin. Di ko may paliwanag ang laman ng mga mata niya. Mag-usap tayo. Tapos mo na akong gamitin. Wala na tayong dapat pag-usapan pa? No, let's talk. Nagpumiglas ako sa kanya, ngunit tinawakan niya pa rin ako sa braso. Napalingon na lang ako nang bigla na lang may humila sa kanya. Napatakip ako sa bibig nang sinikmuraan siya ni Hiro, ngunit hindi siya lumaban. Napasingap ako dahil kinuwelyahan na lang siyang bigla ni Dad. Huwag na huwag mong pipilitin ang anak ko na kausapin ka dahil tinago mo pa rin siya sa amin. Although you are not a kidnapper, pero nilihim mo pa rin siya kahit alam mo na siyang nawawala akong anak. Let me go, Mr. Estefan. Dahil hindi ako pumunta rito para makipagbarilan o makipagsuntukan. I just want to talk to my wife. Napakabog ang dibdib ko dahil sa sinabi niya. Anong sabi mo? Natigilan si Dad dahil sa sinabi niya. What do you mean? Takang tanong ni Mom at napatingin silang lahat sa akin. Napaiwas ako ng tingin at maya-maya'y tumingin sa kanya. Ate Hana, sabihin mong hindi totoo ang sinasabi niya. At wag na wag mong sasabihin na siya ang ama ng dinadala mo dahil baka mabalian ko ng butong gagong to. Malamig na sabi ni Hiro. Nagsitagisan sila ng tingin at hindi ko na alam ang gagawin ko para lang maiwasan siya. Mag-uusap lang kami. Walang emosyon kong sabi. Agad ako naglakad at tumiretso ako ng garden. Umupo ako sa bench at maya-maya lang naramdaman kong umupo siya sa gilid ko. Ilang minuto na ako nakatitig sa damo at hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit napatitig ako sa kanya nang hinawakan niyang kamay ko. You're pregnant, right? Magiging daddy na ako, di ba? Mahinang tanong niya, para akong tinutusok ng karayom sa dibdib. Napakagaan kasi ng boses niya, tila isang Hendrix na lagi akong sinusuyo. Pagkatapos niya akong saktan, tatanungin niya ako ng ganito na parang wala siyang masakit na salitang binitawan. Nandito ba siya dahil naisa na namang kunin ang loob ko? Dahil nalaman niyang buntis ako at pagkatapos ano? Ilalayo niya sa akin ang anak ko. Agad kong hinilang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. Bukas darating ang lawyer ni Dad. Dala niya ng annulment paper na nirequest ko. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko dahil parang may bumara sa lalamunan ko. Pinigilan kong wag maiyak sa harapan niya. Sinilubong ko ang mga tingin niya at nagbabaga ang mga mata niyang kulay berde habang nakatitig sa akin. Nakatiim bagang siyang nakatitig at walang kakurap-kurap. Tama ka. Hindi natin mahal ang isa't isa. Siguro dala lang tayo sa pangangailangan ng katawan natin kaya ganon. Laruan ang tingin mo sa akin at ako, mahal ko pa rin si Val. Kaya mas mabuti pang tapusin na lamang natin to. Napaiwas ako ng tingin dahil gumalaw ang muscles sa panga niya at tila gusto niya akong patayin sa tingin niya. Tila galit siya sa sinabi ko, laruan lang naman ako, hindi ba? Wala akong puwang sa buhay niya, kaya hindi niya kailangan magalit. Really? Ganyan mo ba siya kamahal para hiwalayan ako, ha? Hana? Malamig pang tanong niya. Kung makaasta siya, ako pa tong may nagawang kasalanan? Oo, pareho lang nating pinaglaruan ng isa't isa. Tinuring mo akong laruan at ganoon din ako sa'yo. Para akong binibiyak habang sinasabi ko ang mga katagang iyon. Hindi ko alam kung imagination ko lang ang nakita ko sa mga mata niya kanina. Sakit at bighati at pakiramdam ko. Pinipigilan niya rin na huwag maiyak. Pero hindi eh. Demonyo siya at alam kong may plano na naman siyang ilayo ang anak ko. Kung sakali, kaya basta na lang niya akong sinundan dito? Napatawa siya at napatangong bigla. Kaya mas lalo ko nasaktan sa ginawa niya. Fine, I will sign that annulment. Let's meet up tomorrow and I will give you what you want. Nakatitig lang ako sa annulment paper na hawak-hawak ko. Mabilis ko tong nalayo ng umagos ang luha ko.
Nalaman ni na mom and dad ang tungkol sa nais kong mangyari nang dumating ang lawyer bitbit ang annulment paper. Nagalit si dad. Nais niya raw sapakin si Hendrik sa muka ng matauhan. Ganoon din si Hiro dahil kailangan daw nitong panagutan ng batang nasa napupulan ko. Matatag kong sinabi na hindi niya ako mahal at ginamit lang ako para mahuli si Don Emmanuel. At dahil doon pinayagan nila akong gawin ang walang bisa ang naganap na secret marriage namin. Nasasaktan pa rin ako tuwing iniisip na pinarausan niya lamang ako. Pero ang sinabi niyang wala akong puwang sa buhay niya, hindi ko matatanggap ang ginawa niya sa akin at galit na galit ako sa ginawa niyang paggamit sa akin. Maaaring pagsisihan kong lumaki ang anak kong walang ama, ngunit hindi ko na kayang manatili pa at magmakaawa sa kanya na mahalin niya lang ako pabalik. Hanggang kailan ako magpapagamit sa kanya? Naalala kong sabi niya sa akin noon, wala siyang pakialam sa pag-ibig. Woman is just a toy for him at totoo nga. Kaya nga pinaglaruan niya na ako ng husto na halos gusto ko ng madurog. Anak, huwag kang magpadalos-dalos kung makikita lang din naman kita sa ganyang sitwasyon. Napatigil ako sa pag-iyak nang marinig kong tinig ni mommy mula sa likod. Maya-may naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin, kaya mas lalo ako napahigpi. Shh! Mag-isip ka muna. Kausapin mo siya. Kahit di niya ako mahal, mom? Garalgal na tanong ko. Lumipat siya sa harap ko at hinawakan ako sa kamay. Marahil may mga rason kung bakit niya nasabi iyon. Subukan mo ulit siyang kausapin, anak. It is hard to see a child without a father at ayoko na mangyari yun sa apo ko. Paano kapag ayaw niya na talaga, mommy? Parang tinutusok ako sa dibdib ng sarili kong tanong. Di natin mapipilit ang isang tao. Ngunit hahayaan mo siyang maging ama ng anak mo? Wala akong tutol doon. Ang problema lang yung daddy at ang kapatid mo. Naisip ko rin yon. Alam kong hindi na nila hahayaang makalapit siya sa akin pagkatapos ko ipagtapat ang dahilan kung bakit ako magpa-file ng annulment. Pero tama nga ang sabi ni mom. I think kailangan ko muna siyang kausapin. Ewan ko ba? Natubuan ako ng konting pag-asa dahil sa sinabi niya. Ako na yata ang pinakatangang babae na inayawan na ng isang lalaki pero maasa pa rin may nararamdaman siya para sa akin. Napabuntong hininga ako at matagal pinag-isipan ang dapat kong gawin bago ko makapag-desisyon na puntahan siya. Nagpahatid ako sa mansyon niya at kinakabahan ako ng sobra. Hindi ko alam kung lalabas ba ako sa kotse o hindi. Kanina pa kami nandito sa labas ng gate at naduduwag na naman ako. Maya-may napahugot ako ng malalim na hininga at nakapag-desisyong lumabas na ng sasakyan. Ngunit natigilan ako na may isang kotseng dumaan sa amin. Napatahip ang dibdib ko na makita ko siya sa loob dahil bukas ang bintana ng kotse. Nasa passenger seat siya at nagdadrive ay si Doc Alice. Napaiwas ako ng tingin at muling sinara ang pinto ng kotse. Manong, umalis na ho tayo. Agad namang tumalima ang driver at napakagat ako sa labi ko upang di makalikha ng anumang hikbi. Kaya pala ang dali lang sa kanya na sabihin na hindi na ako kailangan dahil totoo palang tungkol sa kanila ng Alice na yon. Kunwari pa siyang may boyfriend ito. Baka siyang boyfriend ka mo. Nagingit-ngit ako sa galit at ang sarap nilang paghahablusin. Dahil sa inis nakaramdam ako kaagad nang agad ko siyang pinadalhan ng mensahe na pupunta ako sa office niya. Wala na nga talagang pag-asa. Ang lahat, katulad ng sinasabi ni mommy. Kung nagawa niya akong gamitin at paglaruan, iisa lamang ibig sabihin ng lahat. Kahit nga totoo ang sinabi niya na mahal niya ako. Mas mabuti pang tatapusin ko na ang ugnayan ko sa kanya. Ang tanga ko rin kasi. Sinabi niya na nga kahapon na ibibigay niya ang gusto ko at yun ay pirmahan ng annulment paper. Pero ano, pumunta rin ako doon sa mansyon niya upang parusahan na naman ang sarili ko. Dinadala niya pala sa mansyon ng babae niya. Demonyo siya. Pakiramdam ko may lumabas na usok sa ilong ko na makaapak ako sa company niya. Tinanong ko ang guard kung nasa ng opisina niya, ngunit ang sabi niya, wala siya doon sa loob. Oo, wala siya dahil nandun siya sa mansyon at nakikipaglampungan sa babae niya. Naghintay pa talaga ako sa kanya at ang kapal ng mukha niyang paghintayin ako. Napatitig ako sa relo ko at mahigit 30 minutes ng paghihintay na ginawa ko at gusto ko na lang talagang magwala. Naikuyom ko ang mga palad ko dahil kung ano-anong eksenang pumapasok sa isipan ko. Alam kong gumagawa na sila ng milagro ngayon, kaya't siguro hanggang ngayon wala pa rin siya. Sa tindi ng ines, tinawagan ko siya. Nakailang ring pa lang bago niya sinagot. Nanggagalaiti akong sinigawan siya dahil sa galit na nararamdaman ko sa kanya.
May plano ka pa bang siputin ako? Dahil kanina pa. Natigilan ako na makita ko siyang naglalakad papalapit sa pwesto ko habang nakatuon ang isang kamay niya sa tenga. Agad ko siyang sinamaan ng tingin at binabaan ng tawag. Huminto siya sa harap ko. Tinitigan ako ng malalim ngunit nakipagtitigan din ako sa kanya. Gusto ko siyang durugin gamit ang mga mata ko. Agad ako napaiwas ng tingin dahil nanginginig ako sa galit at gusto ko nang mapaiyak sa harapan niya ngunit hindi maaari. Mapapahiya ako kapag hindi ko pinigilan ang mga luha ko. Pagtingin kong muli sa kanya, kumunot ang noo niya at bigla na lang naglakad papasok ng office niya. Agad ko siyang sinundan at di na ako nag-abala pang umupo sa upuan at agad kong kinuhang annulment paper sa folder na dala ko. Pabagsak ko tong nilapag sa harap niya at napatitig siyang lalo sa akin. Pirmahan mo na at dalian mo. Dahil ayoko maghintay pa ng ilang oras para tapusin ang walang kwentang laro mo. Pakiramdam ko hinihingal ako sa sobra kong inis. Gustong gusto kong magwala. Sumbatan siya ng mga natuklasan ko kanina. Magkasama sila ng babae niya. Kaya nararapat lang natapusin ko lang lahat ng ito. Dala ko lang naman ang tanga rito. Napilit umaasa sa tulad niyang walang puso. Sit down, Hana. Malamig na tinig niya. Naningkit ang mata niya nang di ko siya pinakinggan. Hindi na kailangan, Mr. Mondragon. Narito ako pang hingi ng pirma mo dahil ang sabi mo kahapon, ibibigay mong hinihingi ko. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan nang matapos na't makaalis na ako. What if I don't sign that paper? Sinamaan ko siya ng tingin dahil sa sinabi niya. At bakit ayaw mo? As far as I know, wala akong puwang sa buhay mo. And the feeling is mutual, Mr. Mondragon. Wala ka ring puwang sa buhay ko kaya tapusin na natin ang walang kwentang ugnayan natin. Nagtagis ang bagang niya dahil sa sinabi. At napatayo siya mula sa swivel chair. Nagulat ako nang bigla na lamang niyang inabot ang annulment paper at pinunit ito. That's bullshit. Agad siyang naglakad papunta sa akin kaya napaatras ako. Ganun mo ba kamahal ang gagong yon para hiwalayan ako? Anong meron sa kanya at bakit pinaasa mo ko? Hana, ako ang ama ng dinadala mo at sa ibang lalaki kasasama? Hindi ako pipirma sa lintik na annulment na yan at hindi ako papayag na magiging masaya kayo. Kung pinaglaruan mo lang ako, pues, hindi kayo magiging masaya. Galit na angil niya. Sa tindi ng inis ko, sinampal ko siya at nanginginig ako. Ang kapal na mukha niyang sabihin yun sa akin. Bakit di na binabaliktad niya ako? Lumabas pang akong nangaliwa at akong may kasalanan sa lahat ng to? Ang kapal na mukha mo para sabihin yan sa akin? Babaliktarin mo pa ako? Gayong ikaw ang gumamit sa akin? Ako ang pinaglaruan mo dahil pinaniwala mo ko sa lahat ng sinabi mo pero ang totoo ginamit mo lang ako para mahuli mo si Don Emmanuel? Agad ko siyang itinulak at umalis ngunit tinila niya ang braso ko. Really? Baka akong binabaliktad mo? I heard everything, Hana. I heard it. Mahal mo si Val, hindi ba? Really? Sinabi mo sa kanya na mahal mo siya at napatunayan kong lahat ng narinig kong sinabi mo ulit sa akin kahapon na mahal mo nga siya? Ako ang ginamit mo kaya huwag kang feeling victim dyan. At sinasabi ko sa iyo, gagawin kong lahat masira lamang kayo. Napatitig ako sa kanya dahil sa mga sinabi niya. Kaya ba ganun lang siya umakto nang puntahan ko siya sa office niya sa mansyon dahil narinig niya kami ni Val. At hindi man lang niya pinatapos ang sasabihin ko. Ikaw ang pinakatangang doktor na nakilala ko. Malamig na sabi ko sa kanya at agad na akong umalis. Binuksan ko ang pinto pero nakalak ito. Agad ko siyang nilingon at sinamaan siya ng tingin. Buksan mo to. I won't let you, Hana. Hindi ko hahayaan na makaalis ka dito. Inapakan mo ang pagkatao ko kaya kahit sugurin ako ng ama mo, hindi kita ipapalik sa kanya. Agad siyang lumapit sa akin. Hinapit ako sa bewang. Agad niya ako siniil ng halik at pilit na tinatanggal ang suot ko. Tinulak ko siya dahil nag-init pa rin ang dibdib ko dahil sa inis. Pagkatapos niyang magparaos sa babae niya, ako naman ang mamanyakin niya. Bitawan mo ko. Nagpumiglas ako sa kanya dahil binuhat niya ako, papasok sa isang silid. Agad niya akong inatake ng halik at nanghihina ako dahil sa sobrang lakas niya. Pakiramdam ko dinudurog ng paunti-unti ang puso ko dahil sa ginagawa niya. Hinalikan niyang lahat ng parte ng katawan ko at hinahaplos ito. Agad ko siyang pinigilan na akmang huhubarin niya ang belt niya. Hindi ko kakayanin kapag ginalaw niya ako habang magkagalit kami at may sama ng loob sa isa't isa.
Hindi ko kakayanin kapag ginawa niya to sa akin dahil ayoko nang may mangyari pa sa pagitan namin pagkatapos niyang magparao sa ibang babae. Hendrix, tama na. Humihikping sabi ko dahil wala na akong saplot. Napatigil siya at napatitig sa akin. Napayakap ako sa sarili ko dahil sa ginawa niya. Wife, mag-usap tayo? Sinampal ko siya nang hawakan niya ako sa kamay. Nang makabawi ako ng lakas, agad akong nagsuot ng damit. Paano niya nagagawang pwersahin ako? Hana, please, I'm so sorry. Wag mo naman akong hiwalayan. Wag mo akong hawakan. Nandiri ako sa iyo. Tinabi ko ang braso niya at agad ako naglakad papuntang pinto. Pinihit ko ang doorknob, ngunit nakalak. Marahil naka-autolock ang lahat ng pinto niya rito dahil nga demonyo siya. Buksan mo to ngayon din at huwag mo akong hahawakan. Pero ang kapal talaga ng mukha niya. Lumapit pa rin siya sa akin at tinawakan ako sa kamay. Tinabig ako nito dahil nandidiri talaga ako sa kanya. Please, huwag mo akong iwan. Handa akong tiisin kahit si Val ang mahal mo. Garalgal na sabi niya. Parang totoo ko magdrama siya sa harapan ko. Pero ayoko makipag-usap sa kanya ngayon. Punong-puno ng kaguluhan ang isip ko at inis sa mga ginagawa niya sa akin. Wala na akong pakialam kung ma-misinterpret siya sa mga narinig niya na nag-uusap kami ni Val. Gusto ko ng space. Ginawan niya ako ng kapangasan ngayon kaya ayoko makinig sa anumang sasabihin niya. Huwag mo akong kausapin. Buksan mo to ngayon din. Please, wife, mag-usap muna tayo. Sabihin mo hindi mo siya mahal at ako ang mahal mo. Ano ba? Huwag ka sabing lumapit. Doon ka sa mga babae mo. Pagkatapos mo magparao sa babae mo, pupwersahin mo ko. Nakakadiri ka. Napatitig siya sa akin dahil sa mga salitang binitawan ko. Wala akong babae, Hana. Hindi ko ginagawang iniisip mo. Alam ko namang hindi ka aamin pero aamin ka man o hindi, ayoko na. Akala ko ba wala akong puwang sa buhay mo at hindi mo na ako kailangan? Kaya pwede ba? Buksan mo na to dahil ayoko na rin makita yung pagmumukha mo.